Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Maganda umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan lahat. Mga kababayan, ingat-ingat po. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng ni BBM mga katambay na ibabalik daw po niya yung 60 billion, yung excess fund na kinuha nila sa PhilHealth, mga kababayan. 60 billion. I think 98 billion po yun eh. I think 98 billion at 60 billion po yata mahigit yung nagamit na nila. At ito daw po ibabalik. Ito po ba may katotohanan? Paano pong pagbabalik? Pera po ba niya? Sa pera po ba niya? O sa pera pa rin po ng taxpayer kukunin? Dahil nagamit na po nila yan. Yun po ang malaking tanong dyan. Kung paano po ang pagbabalik at kung paano proseso nila ibabalik. Hindi po ba? Hindi naman po yan uhugutin sa kanilang pera, mga kababayan. Yang ginamit po nilang yan, sa tingin po ni Kamanong, ay uhugutin po yan sa bago nating mga buwis, mga kababayan. Ganyan po yan. Hindi kaya? Ito po, pakinggan po natin ang hindi po marunong mambudol at hindi rin po marunong magsinungaling ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi po marunong mambudol sa Pilipino at hindi rin po marunong magsinungaling, mga kababayan. Sa ating mga ginagawa, siguro alam naman din ng lahat, yung mga savings natin na bago, na galing sa iba't ibang departamento, but mainly from Department of Public Works and Highways, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Hindi naman para sa pangamba ng tao o hindi, dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para pagawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya yan po ang aming patuloy na iginagawa para ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan, ang DOH, lahat mga health workers, ginagawa ang lahat. Dahil hindi ko talaga makalimutan ang payo sa akin. Alam mo, ang tao, kahit gano'ng kayaman, kahit gano'ng kasikat, kapag may sakit, hindi masaya yung tao. And that is why healthcare is the most important service that the government can give. And that's why pinapatibay natin ang gusto, pinapalawak natin ang gusto. Kailangan lang siguro natin malaman sa taong bayan na meron na ganitong klaseng programa. At bukod pa yan ay, ito nga, nadagdagan na natin ang hawak ng PhilHealth na yung 60 billion na ginamit natin para sa iba't ibang proyekto. Dahil nagka-savings tayo, may dadala na natin ulit. Yan, nagamit daw po sa iba't ibang proyekto yung 60 billion na nagamit po galing sa pera po ng taong bayan sa PhilHealth. Ibabalik na raw po, mga kabayan. Ano kaya mga proyekto po pinagamitan nun? Dahil lahat po ng proyekto po ngayon ay questionable, lalong-lalo po ang flood control. Hindi po ba? Kailangan po may audit po yan at makita po yan kung ano-ano po ang pinagdalan, una-una, ng 60 billion na sinasabing dinala nila sa mga proyekto. Hindi kaya ito nadala lang sa mga birthday party, mga kabayan, sa mga sinasabing luho o sa mga bolt umano nila. At paano po ibabalik yan? Nagbigay na po ng paliwanag po diyan ang Secretary of Finance na si Ralph Recto kung paano po nila maibabalik ang pera katulad po sa PhilHealth. Kung paanong pamamaraan. Kasi po, ang Pangulo ay sanay na sanay po magsalita pero hindi naman po niya nililiwanag kung paano niya ibabalik. Ito po hindi po ibabalik ito dahil kukunin sa kanilang personal money. Kukunin po ito sa panibagong buwis po natin, mga kababayan. At yun nga po sinasabi ko. Siyempre, kailangan po makita natin yung pinaggamitan. Saan dinala? At ano ang mga proyekto nito? Itong sinasabi na 60 billion. At nang makita ng taong bayan. At nang ma-audit kung totoo ba. Baka kasi mangyari dito, katulad po ng pumuputok ngayon, puro ghost project. Ang pera ng bayan, trilyon, daan-daang bilyon, pero napupunta lang po sa kanila.
mga kababayan, yung sinasabing komisyon. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin si Secretary Ralph Recto kung saan po kukunin ang pera, kung iuutos o ibabalik po nila sa PhilHealth, mga kababayan, ang sinasabing lang bilyon-bilyon. Ni Finance Secretary Ralph Recto sa ikaapat na oral argument hinggil sa pinagsamang petisyon kontra sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Tiniyak nito na handa ang gobyerno na ibalik ang pondo ng PhilHealth kung ipag-uutos ito ng Korte Suprema. Gayunman, nilinaw ni Recto na ang pagbabalik ng pondo ay maaaring makaapekto sa deficit target ng bansa kung gagawin ngayong taon. Suwestyon ng kalihim, maaaring isama ang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth sa National Expenditure Program para sa taong 2026. Will the government comply with a ruling of the Supreme Court? Yes, and what will be the what will Yes. happen to the government Yes. after that? Naturally, if the government were to tell the executive to return the money, we will include that in the National Expenditure Program for 2026. If the ruling were for 2025, that will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. Yan po mga tambay, kukunin po at syempre po ilalagay na naman po nila sa budget for 2026. Ang sinasabi po kung magbabalik po ng pera sa PhilHealth. Katulad po ng sinasabi po ng Pangulo na 60 billion ay ibabalik po sa PhilHealth, mga kabayan. Kukunin na naman po sa bagong buwis, sa bagong taxpayer, sa bagong buwis natin para sa next year, 2026. Hindi po ba ito panlulukot, panggagagot, pambubudol? Kasi wala na po yung pera eh. Ubus na po yan. Nagastos na po yan. Hindi nga natin malaman kung saan po nagastos yan eh. Kung anong mga proyektong pinagmamalaki. Dahil wala naman po pumuputok na big project eh. Ang pumuputok po, ghost project, hindi big project. Hindi po ba? Kaya panibago po ba itong pambubudol, Mr. President? Para lang po bumango dahil mabantot na po kayo sa Pilipino. Galit na po mga Pilipino. Kaya po napakarami na naman pong pampabango para po sabihin nyo na ibabalik nyo 60 billion. Hindi nga namin malaman kung saan nyo ginamit, anong mga proyektong big project yan. Anong mga big project ang pinaglagyan nyo na 60 billion. Yan po kasi 89 billion. Ngayon, kung nagamit nyo na 60 billion mahigit, saan po napunta yan? Ano pong programa niyan? Hindi po ba? Dahil pinagmamalaki nyo, nagamit na yan sa mga proyekto ng gobyerno. Anong proyekto po ba yan? Proyekto po ba yan? Concert? Mga birthday party? Mga travel? Dinala po ba natin sa mga kung ano-anong proyekto po ba yan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kailangan po kasi nililinaw po ninyo, Mr. President, paano nyo ibabalik? Hindi yung magsasalita lang kayo sa taong bayan na parang kidali-dali sa inyo lahat dahil wala naman po kayong napapatunayan pa sa mga Pilipino. Wala pang napapatunayan sa mga Pilipino maliban po sa 3 taon na puro issue ng korupsyon na naglalabasan ngayon. Kasangkot ang Kongreso sa maanumalyang mga korupsyon. Yung iba nga lumilipad na eh, nawawala na ng bansa. Di po ba? Dala-dala na yata pera natin. Hindi po ba? At merong mga nagbibitiw na para po makaiwas sa issue at makaiwas sa kaso. Nagre-resign na. Di ba? Yung nasa Kongreso, sa House of Representatives, umalis na bilang speaker para hindi na siya maipit. Hindi kaya? Nakakalungkot po mga kabayan. Sanay na sanay po yatang mambudol o magsinungaling umano si BBM sa mga Pilipino. Talagang pagdating po sa pera at pagdating po sa pagsasalita, sanay na sanay po. Puro lang po salita, mga kababayan. At syempre po, kukuha na naman tayo ng panibagong buwis o panibago na dadagdagan na naman po ang kanila pong ibabudget. Kung totoo ang sinasabi niya na ibabalik sa PhilHealth ang 60 billion na nagamit nila. Siyempre, saan po kukunin yan? Sa bagong buwis na naman po yan at sa bagong uutangin nila. Hindi po ba? Dahil lalaki po lalo ang budget for 2026. Kasi idadagdag mo pa yung 60 billion na nagamit nila na kailangan ibalik sa PhilHealth.
Hindi po ba katarantaduhan yan? Imbis na maitipid mo na yung ginamit mo na dapat naman hindi mo kinuha dahil pera po yan, sa PhilHealth po yan. At sino po ba nagko-contribute sa PhilHealth? Hindi naman po ang palasyo. Taong bayan. Taong bayan ang nagko-contribute sa PhilHealth, hindi po ang presidente. At hindi po ang secretary ng finance na si Recto ang nagko-contribute po diyan. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po, puro pampapogi. Sanay na sanay po. Dahil po naiipit na po siya sa kanya pong paglilingkod na ibinigay po sa atin, na wala po tayong napala. Puro kahirapan, pighati, diba? Pagkakabaon sa utang, at walang solusyon. Hindi man lang nagkaroon ng solusyon kahit kaunti, mga kababayan, sa problema po ng bansa. Kahirapan, nagmamahalang bilihin, nagmamahalang bayarin, kakulangan sa trabaho. Pero ang napagkikita po natin ay puro po magagarbong kaarawan, party nila. Pasyal, travel, party-party sa Malacanang, panunood ng mga F1, mga mararangyang pamumuhay ang napagkikita po natin. At siyempre po, ang walang kamatayang korupsyon na puro po diretso yata sa kanilang mga bolt, mga kababayan. Ngayon, nagpapapogi na naman po siya, papogi na naman, na akala mo nga itong mga programa niya ay kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Pero sa totoo po, ang pera po natin ang pinapakinabangan po nila, hindi po ang mga Pilipino. Dahil po pag tayo po ay na-hospital at sinasabi nga kahit po tayo nasa government hospital, ay hindi po nabibigay po talaga ng 100% ang pangangailangan po natin sa government hospital. Kasi ang nangyayari po, mas malaki po ang nakukurap, mga kababayan. Kahit po dyan sa PhilHealth, sa DOH, marami pa rin pong kurap sa mga ahensya ng gobyerno. Mas malaki pa ang nakukuha po ng mga sinasabi po mga matataas na may katungkulan po dyan. Hindi po ba? Ang lalaki ng mga sweldo, ang lalaki ng mga sinasabing mga bonuses at mga expenses, o extraordinary expenses. Di po ba? Lahat po halos ng pakinabang ay pumapabor po sa kanila. At may mga anomalya rin po na korupsyon ang mga yan. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya po dito po, mga kabayan, wala po tayong nakitang maganda at sinasabing pumapabor at nagiginhawahan ng taong bayan sa panunungkulan po ng sinasabing sanay na sanay pong mangako at sanay na sanay mambudol umano at magsinungaling umano sa mga Pilipino. Mga kababayan, para po nga ginagawa na lang po niya ordinary. Para po sa kanya natural na lang na magsinungaling umano. Mambudol, mangako na hindi natutupad umano para sa mga Pilipino. Mga kababayan, ganyan po yata talaga. Pagka po yata talaga ang isang presidente ay may karga-karga na tinatawag po na pulburon at coke, na takot pa magpa-hair follicle pulburon test. Yan po ang nangyayari po dyan. Kaya dito po, mga kababayan, sanay na sanay at talagang palakpakan pa sila. Pero ang mahihirapan po rito, taong bayan, hindi naman po sila. Hanggang salita lang po sila. Yaw-yaw lang po yan. Katulad po ng Pangulo, salita lang yan. Magsasalita lang yan. Press release. Mga kababayan, madaling magsalita para sa kanya. Pero yung gagamitin po na sinasabi niya ay manggagaling pa rin po sa taong bayan. Kaya po isang napakasakit pong pangyayari ito. Imbis po na yung pera ay nahando na at talagang nakapondo na yan sa PhilHealth dahil pera po yan ng taong bayan, sana, hindi pa doon na doble ang gastos ng taong bayan. Madodoble Di po ba? Kinuhanan mo, kayo na kinabang umano. Tapos kukuhanin mo rin sa tao para maibalik mo naman doon. Hindi po ba tayo para tayong ginisa sa sarili nating mantika? Para po tayong ginago? Para po tayong dinimonyo ng mga tao na ito? Hindi po ba? Yung pera ng taong bayan na nasa PhilHealth, kinuha mo. Tapos ibabalik mo ngayon, sa taong bayan mo pa rin kukunin yung pambalik doon.
Hindi po ba panggagago? Hindi po ba? Logic? Napakadali po nilang kubuhan ng pera. Katulad po nung ginawa po nila sa ginto. Di ba? May issue po ng bilyon-bilyon po. Yung sinasabing binenta raw pong ginto sa Central Bank. Ano na po ang nangyari doon? Ano pong proyekto ang pinagpuntahan nun? Wala naman po kayong inire-report sa taong bayan kung ano pinaggugulan nung issue na ginto na bilyon-bilyon din po ang halaga. At yung sinasabi nga po natin, yung Maharlika Investment Fund, wala na po silang nire-report sa taong bayan. Bilyon-bilyon din po. Ang pinondo po dyan ng taong bayan, tax money po yan, taxpayer money po yan. Yung Maharlika Investment Fund, 3 taon na mahigit, wala po silang report dyan kung ano nangyayari dyan. Naging successful po ba yan? O napunta lang po sa mga politiko ang Maharlika Investment Fund? Nagtatanong lang po si Kamanong, hindi po ba? Napakarami pong pera na issue po sila. Pero sanay na sanay po silang magsinungaling, mga kababayan. Hindi magsabi ng totoo sa taong bayan. Kaya nga po, ang galit ng taong bayan sa kanila, lalong-lalo dito sa Pangulo, na hindi marunong mambudol at hindi marunong magsinungaling na Pangulo. Ang galit ng taong bayan. Kaya nga po, yung protesta po na mangyayari at magaganap, ito pong mag-uumpisa na po ito. Umpisa na po ito hanggang sa linggo, mga kababayan. Umpisa na yan, mga kababayan. Yung protesta at galit ng taong bayan, pinababango lang po niya kasi kasama po sa nirereklamo ng taong bayan yan, yung pera mismo ng taong bayan sa PhilHealth, ang kanila pong tinarantadot ni walang hiya. Pero ngayon, pinababango lang po niya para mabawasan kuno. Pero hindi pa naman yan maibabalik basta-basta dahil kukunin din sa ating buwis ang pagbalik po dyan, mga kababayan. Kaya po, sanay na sanay po sila na walang hiyain po ang mga Pilipino at gaguhin at tarantaduhin at gawing bobo ang mga Pilipino. Sila lang ang matalino. Ang mga Pilipino, kayang-kaya po nilang gaguhin, lalong-lalo po ang pera, ang buwis ng Pilipino ay sanay na sanay po sila talagang mambudol umano ang mga taong ito. Nakakalungkot po. Sana po, mga kababayan, hindi po magpatuloy ang ganitong klaseng trabaho ng lingkod bayan. Napakahirap po. Pagka ganito po ang maglilingkod sa iyo, dire-diretso, 6 na taon. 6 na taon kang wawalang hiyain at lulukuhin at bubudulin at sanay na sanay kang bulahin. Dadaanin ka lang sa bola, mga kababayan, na pampabango, puro pampabango. Tapos pag nakita mo naman sila gumalaw, kumilos, wala ka naman makitang resulta sa mga ginagawa nila. Ang makikita mo ay malalaking party, malaking gastos nila, mararangyang pamumuhay ang mapagkikita mo. At syempre po, ang kanila pong mga luxurious, mga mansyon, bahay sa ibang bansang na ipupundar. Mga kababayan, grabe, mga sasakyan, mga personal items na sinusuot nila sa kanilang mga katawan. Grabe, kamamahal. Unbelievable, mga kababayan. Pero lingkod bayan po yan. Paswelduhin po ng taong bayan yan. Pero mas mayaman po sila sa taong bayan. Yung nagpapasweldo, hikahos sa buhay. Hirap na hirap. Kung paano pagkakasyahin, nakakarampot na kinikita. Yung nagpapasweldo, hirap na hirap. Yung nagtatrabaho, doon sa Pilipino, sa taong bayan, marangyang-marangya ang pamumuhay. Baliktad po, mga kabayan. Yung nagpapasweldo ang naghihirap. Yung empleyado sa gobyerno ang yumayaman at nagiging bilyonaryo. Trilyon pa pag sinuwerte-swerte. Hindi po ba? Yan po, mga kabayan, ang bagong pangako po ng Pangulo, mga kababayan. Ibabalik daw po ang 60 billion sa PhilHealth, mga kababayan. Ang tanong, yung sinagot na po natin, kaninong pera ang gagamitin pambalik? Pera ba niya? O pera po ninyo, mga kabayan? O pera po natin? Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At thank you rin po, mga kabayan, sa mga nagsusubscribe at sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo po, mga kabayan. At syempre po, shoutout po, mga kabayan, sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyo pong lingkod. Thank you po. Shoutout po kay Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog,
Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Celona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hersio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichioko at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po yung panalangin at dasal po natin sa pamilya Duterte, sa Vice President, na maingatan po sila, maingatan po, at ganun din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po at mailayo po sa kapahamakan. At manalangin po tayo rin po sa kanila pong pag-uwi. Sana po ay makauwi po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At syempre po, ganun din po tayo mga kabayan. Tayo po ay magdasal na tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga kabayan. Konting tiis lang po. Tiis lang po mga kababayan. Magwawakas din po ang ginagawa po nilang pasakit at pahirap sa taong bayan. Konting tiis lang po. Maraming salamat po. Sa muli. Paalam. Bye-bye.